pinutol ko yung mga sa talbos para hindi sila taas ng taas, para kahit mababa pa lang ay marami ng sanga. Kung gubat na mga plantito, yung aking mga inayos ko na garden na ina-flood ko po ay mas gubat na po dito. Ayan, kung makikita nyo po ay talagang tumatagilid ako. Pag dumaan lalo po ay maulan dito dahil nga po sa bagyo ay talagang makikita nyo po. Ayan, kahit sino po na plantita ay hindi na po ito gugustuhin. Ayan. Hello mga plantita, good morning, good day po sa inyong lahat. At syempre bago ko po ipagpatuloy at ipakita ang literal na bukid na ayos nitong aking garden ay welcome back po ulit muna dito sa aking munting channel, yung Jay na Grandpa Channel. Ako po si Joy, ang inyong certified plantita. At ayan nga po, ituloy-tuloy ko na po ito dahil wala naman po ako nung yung parang tulad sa ibang mga nagbablog, mga vlogger na may pa-welcome na second lang. May pa-effect na welcome and then thank you ay wala ako noon dahil nga po ay na-reformat itong cellphone ko ay nabura. At ayan, ganyan po. Halos wala na po kayong madaanan dyan dahil nga po sa yayabong nitong mga halaman. Kaya ayan, napagpasyahan ko po kasi talagang hindi ko na po siya kakayanin na magpapara putol. Sobra na po akong halos hindi makatulog sa sakit ng katawan, braso, kamay, sa sobrang ngalay. Talagang nahirapan. Ayan, yumuyo ko kasi ako. Tingnan nyo naman po, literal yung mga grass ay matataas. Saan ba abot yung mga grass? Ayan, halos abot na po dito yung mga grass. At ayan, sobra lang pong nakaka-proud din talaga na ang pinili ko pong halaman ay mga kruton sa bahaging ito na kung saan po talaga ito ay makakasurvive. Tingnan nyo po, may mga rose naman dito pero parang hindi ko na nakita yung rose. Ayan. Pero tingnan nyo po, despite nung sobra na talagang taas ng mga grass, ayan. Itong mga damo, ayan, kung tawagin sa amin ay awot, mga awot. Pero yan po, napakalago nila, oh. Talagang busog na busog po ang mata ko dito. Ayan, pag tinitingnan ko sila at ayan, makikita nyo po. Grabe, sobrang wow na po. Wait lang po at dadaan po tayo. Nakakatakot na baka may ahas na dito. Dahil sobrang pero sobrang wow. Wow na wow. Wow. Sobrang ganda. Ayan, si red eye stone. Sobrang ganda, grabe, nakaka-amaze. Sobrang talaga nakaka-amaze ang mga halaman na kruton. Sobrang nakaka-inlove. Ayan. Sobrang kasing direct sun talaga ito. Kaya nga po, mas the best po na ang mga kruton talaga direct sun. Ayan, direct sunlight. Para mas masatisfied po tayo doon sa ibibigay nilang kulay. Very vibrant. Ayan. Ayan po. So, ayan naman. Tingnan nyo naman po yan. Mabuti na lang po at yung ibang krutong ko ay malalaki na. Pero kung nagkataon po na itong mga kruto na ito ay maliliit pa at ganito kadamo, mababansot po ito. Matatalo po siya ng damo. Nagkataon lang matataas na kaya medyo na-survive na nila yung ganitong sitwasyon. Kaya ayan, diba po mga plantita, hindi ganun kadali maging plantita. Hindi po talaga ganun kadali at alam niyo na mga senior citizen, lalo na talaga ang mga senior citizen kong viewer na talagang sabi nila hindi nila kayang magbuhat. Kumukuha na sila ng assistant para mabuhat yung mga plants, ma-transfer, ma-remove, ma-rearrange. Yun naman po talaga yung buhay plantita. Hindi po tayo pwedeng mag-stick na lang na stick to one na ayos na lang na kumbaga ganito yung ayos, yun na yun forever. Hindi po talaga pwede kasi yung plants nga po may buhay, lumalago, dumadami yung sanga at nagiging wild. Tulad po nito, ayan. Sobrang wild. Ayan, sobrang wild. Sobrang damo. Maluway-luway ko digdi. Halos hindi na pa ako pumupunta dito dahil natatakot nga ako baka may mga ahas na dito. Sa sobra pong literal talaga pong madamo. Ayan. Ito yung aking Indian beads. Ay, di ba po nakita nyo to doon nung nabidyohan ko, ito ay namumulaklak kahit madamo, ayan. Pero nagtataka ako dito po, after niya mamulaklak, ay ganyan, naggadan, na natuyo yung ano niya. Ayan. Matataas na talaga, parang hindi ko na makita ang daanan dito.
At hindi lang po ito. Mas matindi pa yung mga damo doon sa dulo. At ayan, ganyan yung mga damo. At ayun pong mga nakatambak na yun doon na basura. Ayan, madami po yan. Doon lang po yan sa may inaayusan kong garden galing. Ang dami ko pang aayusan, kaya iniisip ko kung saan po itatapon ang mga ano. Tingnan nyo po, napakadami. Ayan. Eto, ipapaalis ko na lang din itong mga tawag nito. Batag. Ayan. Kasi parang ulang. Sagabal siya masyado na. Saka para lumiwanag. Ayan, mayroon akong sili. Ayan. Thanks God, may tumubo na sili. Ayan. Hindi nga po. Tingnan nyo po, oh. Ayan, napakadamo. Sobrang damo. Pero in fairness, kahit madamo, ito naman po, itong aking siliconia, ayan, tingnan nyo po, napakalago. Ang problema po nito, hindi siya nag-yellow. Dapat po nito mag-yellow. Kaso, nalililiman. Pero in fairness po, sa tagal ko nang bumibili nito at namamatay lang yung mga una kong binibili. Pero ito po yung kauna-unahan na nagkaroon ako niyan dito sa aking garden na yumabong. Yumabong, ganyan po kalusog. Pero ang problema ay hindi lumabas yung totoong kulay niya. Dapat po niyan ay yellow. Baka mag-yellow yan pag naalis ang mga bagay-bagay. Tapos ayan po, naalala niyo po yung nag-vlog ako nito na may bulaklak niya na kulay pula. Ayan, parang mamumulaklak na din siya. Hindi niyo po yata nakikita. Ang taas din kasi. Pero nakapat lang po yan. Ayan, napagtaniman niya, no. Pero grabe, ang taas na. 2 years ago na din kasi ata, mahigit. Ayan po, hindi kasi mahiling. Ayan, no, maburak na. Pero i-update ko po kayo ulit pag lumabas na yung bulaklak niya talaga. Ang katawan nito at saka yung mga sanga-sanga niya, hawig po sa Aralia plant. Ayan, hawig siya sa Aralia plant. Tingnan yung mabukid. Parang ang dating nitong aking garden ay parang yung may-ari ay nagbakasyon sa ibang lugar. Yung parang iniwanan na lang basta-basta. Ito yung nakikita kong dating nitong garden dahil nga po sa hindi na lilinisan. Actually, nadadamuhan kasi talaga po dito, kahit damuhan mo dito after 1 month, madamo na naman. OMG! Ayan. Ay, thanks God. Halata pong hindi na ako nakakapunta dito. Kasi kung lagi po akong pumupunta dito, ay makikita ko ito. At ito nga po ay hinog na. Ayan, patunay lamang po ito na si Plantita Joy ay hindi na po nagagawi dito sa bahagi nito ng kanyang garden. Kaya ayan, huminog yung pin niya. Ay, baka mayroon pa yung mga pin niya. Baka mayroon pa mga nakatago-tago dito yung pin niya. Pero ayan, yung mga kruton ay laban na laban. Hindi sila sumuko at nagpadaig sa madamo. Sobra talaga akong in love dito sa kruton. Sobrang gayon. Ayan, napakalago. Hindi nagbago yung ganda nila. Nag-fade lang yung kulay kasi nga po naharangan itong mga kahoy-kahoy. Ayan. Tapos ito kahit madamo, ayan, namulaklak din siya. Ayan, yung vibe po dito talagang para kayong pumunta po sa kabukiran. Kasi literal na magras, madamo at may mga kahoy. Rito. Tapos ayan, dito. Ayan din, yung napakagandang mga kruton. Ayan, nakabilo yung mga plants dito. Kaya, ayan. Pero itong general pageant. General pageant. Ayan, siya, naputol. Nabagsakan kasi ito nung kahoy nung unang pagtitrim. Unang pagpuputol ng mga sanga ng kahoy. Tapos tinusok ko lang. Ayan. Medyo, naglanta. Pero ayan naman, kitang-kita naman yung masigla na yung dahon at surviving na siya. Ayan.
Matataas na yung mga kruton, mga plantito-plantita. Talaga pong, ayan. Dahil nga sa hindi ko na talaga makaya pang puputol ng mga kasangahan na mga dito sa bakod, dito sa boundary, kaya ayan, pinaputol. Ayan po, parang hindi ko na alam po kung paano pumunta dyan. Ayan po, hindi na po makadaan, halos abot na to hanggang tiyan ko. Ayan, abot na po hanggang tiyan ko yung damo at hindi na po makita yung mga halaman dito. Ay, inay ko po. Sana mayo digding hulag. Ay wow, yung mga pinya ko mga namumunga kahit kahit maawot. Ayan. Ito ang problema nito dahil sa sobrang damo, yung mga kruton ay ayan, kailangan tukudan, kailangan lagyan ng taldok para tumayo. At ayan, ito yung mga tinanim ko din, ayan, yung mga nagkakahoy yan, pero maganda po ang bulaklak. Hindi na po tayo pupunta dyan, parang abot na to hanggang liig ko. Parang aabot na po hanggang balikat ko ang kapal ng damo dyan. Halos kalibil na ng taas ng mga ng mga Hawaiian tea plant. Sobrang taas na po at ayan, literal na madamo. Mabukid na. Ayan, sunod ko pong videohan ito at picturean pag nahawan na. Ibig sabihin po ay nadamuhan na. Naputol na yung itong mga awot or itong mga damo. Ano bang tawag sa damo? Weeds ba? Weeds. Ayan. Ayan, ganyan. Talagang nakikipagkuntisan yung mga damo na tumaas at makalibel nila ng taas itong mga halaman dito, itong mga Hawaiian tea plant. Pero nakaka-amaze kasi kahit na ano itong mga halaman, ayan, magaganda yung mga kruton dyan, ng mga nakatago pa rin. Ayan. At ayan yung aking mga heliconia, yung bird of paradise, ayan, sobrang kakapal na din. Sobrang lago na din. Ayan. At pakita ko naman po sa inyo pag okay na. At least po pinakita ko sa inyo ngayon kung gaano kadami pa yung kailangan ayusin dito sa aking garden at talaga pong hindi biro yung magiging trabaho po dito. Kasi hindi na nga po na-hate yung plants sa sobrang kapal ng damo. Ayan. Nagliwanag namang giraray. Ano? Nga man daw ano. Hindi mahihiling ko man na so nag-aagi dyan ho. Gayong-gayo na nga ikang mga gayong-gayo na nga ikang mga masitos. Ano? Dracula na. Mana maistak na ta. Ano na sa luwas. Ayan po. Ang gaganda ng mga dahon. Pinutol ko yung mga sa talbos. Para hindi sila taas ng taas. Para kahit mababa pa lang ay marami ng sanga. Para lush tingnan, hindi yung leggy. Kasi ang pangit pag leggy tingnan. Kaya ayan, pinuputulan ko.
Makamati na laman ginhawa digdi mga masitas. Kahirak naman nga ni kani na abandona na dahil nalaman na asikaso. Ayan, mga plantita yung kalagayan nung garden ko dun sa dulo. Pero in fairness, kahit madamo, pero yung mga plants talaga, sobra akong na-in-love. Kasi batid nyo po na yung mga tropical plants na mga woody, talagang sobra akong amazed dyan. At sobra akong happy na despite nung ganong sitwasyon nila ay lumaki sila. Hindi naman po kasi talaga masisilan yung ganong halaman at bagay na bagay naman po doon sa location na yun na lagi naistakan ng tubig. Kaya ang sunod ko pong update sa inyo ay kung paano na siya talaga. As in yung malinis na, yung wala na masyadong damo at may naiisip ako mga something na kailangan kong i-add sa kanila na galing dito sa unahan ko, dito sa garden sa dyan, na mga bagay na hindi na accurate dito sa garden ko na ito, na ilagay ko doon sa may mga crouton para mas ma-enhance din yung ganda doon maliban sa napakaganda na ng mga plants. Kasi batid nyo naman po na yung nag-start ako magtanim ng mga crouton na from Visayas, Mindanao, Luzon, NCR at kung saan pang bahagi ng Pilipinas ay yung nagpa-stable pa po ako noon. Nakita nyo po nilalagyan ko ng suporta at tinatalian ko yung mga dahon para hindi matuluyang malanta. Tapos nakita nyo naman kung paano yun lumaki at ngayon ang lalaki na, siyempre ang gaganda na, sobrang nakaka-amaze. At dahil sa panonood ko dito sa TikTok, ayan. Kung ano kasi yung pinapanood mo sa TikTok, usually yun din yung i-recommend sa'yo ni TikTok kung ano yung interest mo. Yung interest ko, yung pinapanood ko about plants, yun nga. Ang ganda ng mga landscaping sa Bali. Siguro Indonesia yan. Saka sa part ng ibang mga lugar, sa New York, saan pa yun. Basta may mga nakikita akong mga ang gaganda. Pero usually mayayaman talaga yung may-ari ng mga garden na magaganda. Ang gagaling nung mga landscaping nila, yung mga plants. Sobrang spoiled ng mga plants. Talagang nare-receive ng mga plants yung nutrients, yung care, proper care, everything. Pero by the way, kahit itong mga plants ko dito hindi masyado spoiled, ay kumbaga sila yung matitibay naman sila, ay mga patlaban sila sa buhay. Kasi nasusurvive sila without yung fertilizer and insecticide po sa mga plants. Kaya nakaka-proud din tong ganitong klase ng mga halaman na kahit wala sila ng mga ganun ay tumutubo sila ng maayos, ng maganda at matibay din sila sa ulan at init. Palibasa nga po ay mga tropical plants. Ayan, mga plantita, thank you po sa pagsama nyo na naman ulit sa pakikinig sa akin dito sa episode na to. Ayan, puro about gardening. And thank you so much sa suporta sa lahat ng mga subscriber na nadagdag, sa lahat pa ng mga aking mga viewers, sa mga nagko-comment, nagla-like, and nag-share. Thank you so much po and God bless you all po.